Umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin, purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang lupa sa kalangitan ay siya ang naglalatag, itong lupa'y dinidilig ng saganang tubig ulan. Sa bundok at gubat na may mga damoy binubuhay. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli kami ay makakalapit, makadudulog at makakapanambahan. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang iyong banal na espiritu ang siyang gumabay sa amin at sumama sa amin sa aming pananambahan. Nawa ay maintindihan at maisapuso po namin ang iyong mensahe sa gabing ito at tulungan niyo po kaming maisagawa ang nais mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong pagbasa ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, mga talata 17 hanggang 27 na ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa sa lahat ng mga nilalang. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita,
at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagkumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y papakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig sa salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Isa po mabiyayang gabi po sa ating lahat. Nawa ang lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nakikinig ng pagsambang ito ay sumanyo ang kapayapaan at naroon ang inyong kagalakan sa ating pakikiisa sa ating pagsambang ito. Bago po tayo dubako sa ating pagsamba, ay nais ko muna pong ipamalita sa inyo na ang Nanay Baring ay naka-1 taon po ang kanyang kamatayan at nagdaos po dito po sa maliit na chapel. At nagpapasalamat tayo sa kanyang buhay, sa kanyang pananampalataya, sapagkat sa kanyang nilaan na lakas ay tunay na nakita natin na naroon ang kanyang kasipagan, naroon ang kanyang kabutihang puso na maglingkod sa ubasan. At nakilala po siya na tapat sa kanyang paglilingkod. Kaya patuloy po nating ipagpasalamat ang kanyang paglilingkod, 10 ng kanyang pamilya. Kaya ipanalangin natin ang kanyang buong sambahayan. Salamat po o Diyos sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin. Patuloy mong pagpalain ang buong pamilya ng Linchanco at ikaw ang magbigay sa kanila ng kapayapaan, kaaliwan ng iyong biyaya mula po sa inyo. Ito nga amin sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, muli magandang gabi sa ating lahat. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, ay ang ating paksa ay tungkol po sa kumilos sa narinig. Sa ating panahon ngayon, ang mga kabataan ay pag sila po ay inuutusan, yung kanilang pandinig ay hindi mo malaman kung sila po ba ay bingi o hindi. Uulitin mo pa upang sila po ay kikilos. Yung iba naman pong mga kabataan ay isang dinig lang nila ay sila po ay kumikilos. Depende po sa nakikinig. Kaya po mga kapatid, tayo po bilang sumampalataya sa ating Diyos, tayo po ay nagkaroon ng pagkilos, nagkaroon ng pananampalataya, nagkaroon ng masigasig na paglilingkod dahil sa ating pakikinig. At dahil sa ating pakikinig, tayo po ay kumilos. Ng panahon nang sinabi ni Santiago ang ganitong salita, mga kapatid, na sila po'y magiging listo, maging alerto, laging handa, laging sabik na makinig ng salita ng Diyos. Tayo po mga kapatid ay mahalaga
na lagi po natin nararanasan ang ganitong kasabikan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At kapag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ito po ay ating kinikilos, ating isinasagawa. Kaya ganun po ang mga mananampalataya noon, na yung mga naririnig nila sa ating Panginoong Yesus ay kanilang ibinibigay, kanilang isinasagawa, kanilang inihayag ang mabuting balita. Kaya po mga kapatid, ang mga taong laging nagsasalita at bihirang nakikinig ay isa pong palalo ang pag-iisip na kung saan hindi niya isinaalang-alang ang pag-iisip ng iba. Kailangan po nating maingat tayo sa ating pananalita. Lalo na po tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya, sapagkat tayo po ay tinitingnan ng maraming mga tao. Sapagkat kung ano po ang kanilang narinig, ay kanilang ginagaya. Dapat muna nating isipin ang ating mga sasabihin bago po tayo magsalita. Kailangan nating itanong kung totoo ba ang ating sasabihin. Ito ba'y di nakakasakit sa iba? Kailangan ba ito magsalita lamang tayo kung ito'y totoo, di nakakasakit? Kailangan tumahimik na lamang kung hindi naman kailangan. Marami pong mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon nagkapwa nagkakasakitan dahil sa kanilang naririnig. Dahil sa kanilang naririnig sa kanilang kapwa mananampalataya, at ito'y kanilang isinasagawa. Bukod pa rito, mga kapatid, ay yung pagiging maingat sa pananalita. Kailangan tayo ay bilang mga mananampalataya ay hindi dapat kaagad na magagalit. At alam po natin, ang magalit ay hindi laging itinuturing na pagkakamali o kasalanan. At yan po ay naririnig lagi natin sa mga tao, na meron silang galit sa kanilang kapwa. At ito po ay nangyari po ng panahon ng ating Panginoong Yesus sa Marcos 11:15-17, na siya po ay nagalit at itinaboy niya ang mga lahat ng mga nagtitinda sa harap ng templo, sapagkat wala nang ibang ginawa kundi pansarili lamang, hindi na ang pagsamba at panalanginan sa loob ng templo. Iyon ay nagalit ang ating Panginoong Yesus. Iba ang galit ng Diyos sa galit ng tao. Sapagkat kapag ang tao ay nagalit, minsan nariyan ang personal. Yung kanyang galit ay nandoon yung pagkilos na hindi po tinitingnan ang salita ng Diyos. Ngunit kapag ang Diyos ay nagalit, ito po ay tama. Ito po ay dapat nating tingnan at makita, marinig kung ano ang dapat ikinagagalit ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Dapat po maghangad ng hangad mula po sa ating Panginoong Hesus. Hindi po yung hangad ng tao na magalit sa kanyang kapwa. Kaya po mga kapatid, hindi kailanman naging banal ang galit ng tao. Ang galit ng tao ay nakatutok sa tao mismo at hindi sa kanilang mga kilos. Makasarili ang galit ng tao.
Nagagalit ang tao kung nanganganib ang kanyang kapakanan at hindi dahil nanganganib ang kapakanan ng Diyos. Ang galit ay para sa kanyang kapakanan at hindi para sa kapakanan ng Diyos. Kaya nga, ang galit ng tao ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya po mahalaga na mapakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Marinig po natin ang galit ng Diyos, hindi po ang galit ng tao, na kapag ang galit ng tao ang ating narinig, ating napakinggan at ating ikinilos, maaari po tayong mapapahamak. Ngunit kung pakikinggan po natin ang galit ng Diyos, at ang galit ng Diyos na ito ay patungo sa mabuti na pagkilos. Kaya po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, iwagsi po natin ang mga maruruming asal at mga kasamaan na masyado nang laganap. Ang kailangan po natin mga kapatid, na angkinin ay ang salita ng Diyos na itinanim sa atin simula nang tayo nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Kailangan natin itong paniwalaan, tanggapin, pag-aralan at alagaan. Ililigtas tayo ng salita ng Diyos mula sa ating karumihan, mula sa ating kasalanan. Ililigtas po tayo ng salita ng Diyos kung lalago ito sa ating kalooban. Ngunit kung hahayaan po natin itong mamatay, hindi tayo maliligtas nito. Kaya po mga kapatid, huwag nating hayaan na ang ating narinig sa ating Panginoon ay hindi tayo kumilos. Kapag nakarinig tayo ng mabubuting mula sa ating Panginoon at sa ating kapwa, ay kailangan natin itong masigasig at sabik na ginagawa ang mabuting salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ang bawat isa'y dapat po na magiging handa sa pakikinig sa ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi sapat ang maging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Kailangan din nating sundin ito. Hindi tayo naliligtas sa pakikinig, kundi sa paniniwala. Sa pananampalataya, laging may kasamang pagsunod ang tunay na paniniwala. Kaya maraming tao po ang nakakarinig ng salita ng Diyos at nagsasabi na kalulugod na panalita. Ngunit kahit binabasa po nila ang salita ng Diyos at nagugustuhan pa nila ang mga ito, wala rin itong kapakinabangan kung hindi nila ito susundin. Sa katunayan mga kapatid, hahatulan tayo batay sa ginawa po natin. Walang tunay na pananampalataya ang mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya dinadaya lang natin ang ating sarili kung pinapakinggan lamang natin ito at hindi natin ito ipapahayag, hindi natin ito isasagawa. Kaya po mga kapatid, dun po sa verse 23 to 24, kung mapapansin po natin doon na itinulad sa salamin ang salita ng Diyos. Kapag tayo'y tumingin sa salamin,
Nakikita natin ang ating tunay na mukha at tunay na sarili o ang ating pagkamakasalanan. Ang salita ng Diyos ay parang salamin na nagpapakita ng ating mga kasalanan. Ngunit kung tayo'y nakikinig lamang at hindi sumusunod, matutulad tayo sa taong nakakita ng kasalanan. Sa pagtingin niya sa salamin na umalis agad at wala namang ginawa tungkol sa nakita niya. Huwag nating ilayo agad ang ating paningin sa salamin. Pansinin natin ang ipinakikita ng salamin upang may magawa tayong pagbabago rito. Kailangan nating maghilamos ng mukha. Kailangan nating tanggalin ang kasalanang makikita natin sa salamin. At lahat ng iyan, mga magulang at mga kapatid, ay kasama tayo na kinakailangan humarap sa salamin. Makita ang katotohanan na tayo po ay nangangailangan ng paglilinis mula sa ating Panginoong Yesus. Nagpapahayag sa atin ngayon na ang bawat isa sa atin ay makinig. Walang katapusang pakikinig ng salita ng Diyos. Walang katapusang pakikinig at kasabikan sa salita ng Diyos. At magpapatuloy tayong isasagawa ang ating mga narinig. Kaya po mga magulang at mga kapatid, napakahalaga. Ang buhay po natin ay laging meron pong salita ang Diyos na nagtuturo sa atin. Kung matagal na tayo mga Kristiyano, mas kailangan po tayong lalo pa nating pag-aralan at makinig ng kanyang mga salita. Kung tayo po ay mga pundador ng ating iglesia, ay mas kailangan po nating kumilos sapagkat tayo ang inilagay sa iglesia ng Tangos United Methodist upang kumilos at marinig ng mga tao ang ating mga ginagawa. Marinig ng mga tao ang ating pananampalataya. Kaya po mga kapatid, inihiling ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin na kailangan ay maging dalisay ang ating mga puso. Hindi lamang ang ating pangreliyon ang tinitingnan, kundi nakikita po sa ating mga puso, nakikita sa ating ginagawa, nakikita sa ating buhay ang ating paglilingkod. At maniwala tayong mga kapatid, kapag ginawa po natin ito na maging dalisay ang ating mga puso sa paglilingkod, maging dalisay sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi na kinakailangan tayong magsalita sapagkat sila po ay susunod na. Hindi na kinakailangan na magpahayag sa kanila sapagkat nakikita na nila sa ating buhay. Kaya tayo po mga kapatid, naranasan nating nakinig at tayo kumilos. At nawa, ganun din po ang ating pamilya, ang ating kapitbahay, ang ating komunidad. Makikinig sila at sila'y kikilos na kasama po natin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito na ipinagkaloob mo sa amin, na nawa ay maghari sa amin at magawa po namin ang mensaheng ito, na hindi lamang sa salita, kundi patuloy namin ito magawa na kasama ka namin sa aming buhay, na naroon ng kadilisayan ng aming mga puso, na mahayag ang iyong kapangyarihan sapagkat ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. Ito nga aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog nyo ay tuparin ninyong lahat. Awit Kabanata 50, Talata 14. Mga kapatid, ang inyong mga kaloob ay ipagpatuloy po ninyo sapagkat ang mga kaloob na inyong ibibigay ay ito po ay sa kapakanan ng ating templo at alam po natin na kapag kayo ay nagkakaloob ng masagana, nagkakaloob ng merong kagalakan, ay ang Diyos ang magbabalik sa inyo ng walang katapusan na biyaya. Kaya po mga kapatid, ang inyong pagkakaloob sa pamamagitan ng GCash o sa pamamagitan ng pagdadala ninyo sa iglesia ng inyong mga ikapu at ang inyong pasasalamat o ng ang inyong mga handog ay nakikita ng Diyos. Ang Diyos ang tumitingin sa bawat puso po natin. Kaya pag nakita po tayo na tayo po ay nagkakaloob, na kahit hindi ito nakikita ng tao, ibinibigay ninyo sa iglesia ng tangos, maniwala po kayo, ang Diyos ay walang sawang magkakaloob sa atin. Kaya tayo po mga kapatid, ay ipanalangin po natin ang ating mga handog. Makapangyarihan Diyos, narito po aming Ama ang mga handog ng iyong mga anak at ang kanilang ipapadala pa ng kanilang mga handog at ang kanilang mga ikapu. Hayaan mo Panginoon na iyong basbasan at pagpalain ang lahat ng mga kamay na magkakaloob at magdadala sa loob ng iglesia. Hayaan mo Panginoon na pagharian mo sila ng iyong kasaganaan. At ang mga handog na ito ay iyong basbasan Panginoon upang lalo pang Panginoon na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ito kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa pangwakas na panalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig na nariyan lagi ang iyong kapahayagan mo sa amin, na nariyan lagi ang iyong makapangyarihang salita, at patuloy mo kaming ini-encourage na kami ay makinig sa kabila ng hindi po kami karapat-dapat sa pagharap sa iyo. Aming Ama, salamat na marami sa lahat ng iyong ipinagkaloob sa amin, lalong-lalo na po ang iyong salita na aming narinig, na ito'y pinakikiusap po namin na kami ay iyong tulungan na aming maisagawa upang maging matagumpay ka sa aming buhay. Dalangin din namin, Panginoon, sa gabing ito na pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig, na anuman ang kanilang mga panalangin, anuman ang kanilang mga dinadaing, anuman ang kanilang mga binibitbit na mga problema, anuman ang kanilang mga dinadaing sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, hinihiling po namin, dakilang Ama, na sila iyong pakinggan at pagpalain ang kanilang mga panalangin, lalo na, O Diyos, ang mga may karamdaman, lalo na, Panginoon, sa mga nabibigatan, Panginoon, na dumadaan ngayon, Panginoon, sa mga pagsubok. Ikaw ang humawak sa kanila, O Diyos. Ikaw ang magbigay sa kanila ng tagumpay. At huwag mo silang pababayaan na manghina, kundi sila'y iyong palakasin, Panginoon, ang kanilang mga buhay, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang mga plano, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga kapatiran na kung saan ay patuloy na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Ang mga pianista, ang tagapanguna, ang lahat ng iyong mga anak na sa gitna ng pandemyang ito ay naroon pa rin ang kanilang paglilingkod at pagpupuri sa iyo, O Diyos. Salamat na marami, Panginoon, sa mga choir na patuloy na sumasamba, na umaawit sa iyo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, dalangin po namin ang aming ina, Presi, sa kanyang buhay, sa kanyang kalagayan, ang buong sambahayan niya ay iyong pagpalain at ibigay mo, Panginoon, ang kagalingan mula po sa kanya, aming Diyos. Salamat na marami, Panginoon, at naniniwala kami na lahat ng aming mga panalangin na ito ay ibibigay mo nasaan man sila, Panginoon, saan dako pa, Panginoon, ng bansa. Iyong abutin ng iyong makapangyarihang kamay ang bawat na nakikinig, ang bawat nakikiisa sa panalangin na ito. Ikaw ang siyang dadapo sa bawat puso. Ikaw ang dadapo sa bawat tahanan na magkaroon ng kapayapaan at masaganang buhay sa kanilang tahanan, Panginoon. Ito ng aming samadalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, inyong tanggapin ang masaganang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kaligtasan ay pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen.